Eduardo Miguel, mga tol. Alas 11 ng gabi, biglang naalala ko na wala palang ulamin ang daughter ko bukas kasi may pupuntahan kami ng nanay niya. Kaya alangan ng oras, magluluto tayo ng ulam nila. Tara, magluto tayo. Ito yung mga nakuha ko sa ref. Meron tayong mahigit 1 kilong karne, mga gulay. Kaya magluluto tayo ng ginisang gulay. Chop suey na to kaso kulang-kulang kaya ginisang gulay lang. Nalalagyan natin ng konting karne. Tapos yung matitirang karne ay aadobohin natin. Sabi natin lulutuin to. Naka-ready na yung karne. Tapos binabalatan ko na at chachapin ko na ang mga gulay. Dapat medyo maliliit lang yung chop ng gulay para mas madali makain ng daughter natin. Ng daughter ko. Yan, simpleng galawan lang to. Sanay na sanay tayo magluto. Kaya pagsasabay natin magluto ng adobo at ng isang gulay. Let's G. Trying hard yung tatay na gawing bulaklak yung shape ng carrots para attractive sa bata. Yan, trying hard. Kumakain naman ng baby ko ng gulay. Lalo kapag yung gulay ay overcook. Yung halos madurog na. Kaya minsan, yung ulam niya na gulay, hinihiwalay ko para i-overcook ko yung gulay para makain niya. Gustong gusto niyang gulay, carrots, talong, kalabasa. Yan ang gustong gusto niya. Yung iba medyo inuuto pa namin siya, medyo pinipilit pa namin siya. Nakainin yung mga gulay na iba kasi hindi pa siya sanay. Pero kapag nakikita niya naman na kumakain kami ng gulay, napapakain na rin siya. Tapos na tayo sa preps ng gulay. Tara, lilis natin saglit. At dito tayo sa aromatics. Simplihan lang natin, bilisan natin ang preparation. Kasi alas 11 na, dapat alas 12. Tapos na tayo magluto. Kasi maaga pa tayo bukas. Kaya medyo bilisan natin ang mga paggalaw. Tapos na tayo sa gulay at aromatics. Tara, i-ready na natin itong pang adobo natin. Hindi ko na ito igigisa. Ihalo ko na lang lahat ng mga ingredients niya. At hayaan ko siyang kumulo. Para kapag kumulo siya, lumambot na, nagmantika na. Ayun, okay na yung adobo. Simple lang. Time check tayo mga tol. 12:40 na. 12:40 na. Yan. Madilim na sa labas. Medyo maambon pa nga. Bilisan natin. Naisalang ko na yung adobo. Tapos yung gulay, gigisahin lang natin. Sangkutsahin lang natin ng konti. Pagmantikay natin yung karne ng gulay. Para ready na siya sa paggisa. Yung adobo naman, yan na yun. Hintayin lang na kumulo. Medyo bantayin lang baka matapon. Pero kapag nagmantikayan, ayun na yun. Yan, nasangkutsa na natin. Nakikita nyo yung tosta, brown. Masarap yan. Ayun na tinatawag natin Maillard reaction. Nabibigay yan ng kakaibang flavor sa karne natin. At tuturuan ko lang din yan sa mga ibang vlog na mga chef. Kapag nagisa na itong aromatics, ilagay na natin yung mga gulay. Natimplahan ko na pala itong gulay. Tinimplahan ko lang to ng chicken powder, konting asin at oyster sauce. Biglang pinantimpla ko. At nilagyan ko rin pala ng Knorr liquid seasoning para mas masarap at mas mabango. Tapos bago ko siya ihain, nalagyan ko lang to ng sesame oil.